Hi guys, good evening po, no? Good evening, good day, good morning sa ating lahat. Ano oras yung ito papanoorin? Constitutional Law 1 na po tayo. So ito po yung mga preliminary matters na gusto kong sabihin sa atin bago tayo mag-political law, no? Actually nga po, akala ko nung nagbabar exam ako, eto ang weakness ko, akala ko political law. Minsan talaga magugulat ka, akala ko ang strength ko nun sa bar exam, ang strength ko nun criminal law, saka ano civil law, commercial law. Pero nung pong lumabas yung grade ko sa bar, no, ang pinakamataas ko po talaga political law, no. So high 90s po ang nakuha ko sa political law nung bar exam ko. Tapos po dun sa hindi po kasing taas do sa ibang mga subjects, no. So nagulat din po ako. So ano po ba ang ginawa ko? Ito yung gusto kong sabihin sa inyo, no. Ano po ba ginawa ko para maging mataas yung maging grade ko sa political law, no? So ito muna, preliminary matters based lang po sa experience ko. So paano nyo dapat aralin ng political law, no? Tandaan nyo po, iba ang way of studying per topic. Iba ang way of studying per topic. Iba po ang paraan para aralin ng Consti 1. Iba ang paraan para aralin ng Consti 2. Iba ang paraan para aralin ang PIL and so on. Okay. So paano po bang aaralin? Wag muna po tayo dun sa ano. Wag muna tayo sa PIL, admin law. Wag muna tayo dun, election law. Kasi po, sa bar exam, sabihin natin 20 questions ang political law. Ang prediction ko po dyan, mga 15 questions, Consti 1 and Consti 2. Ganun po ang breakdown sa political law. Talagang karamihan po na itatanong sa inyo nandun lang sa basics na Consti 1 and Consti 2, basically first year subjects. Yung pong PIL, election law, admin, and so on, pa isa-isa, padala-dalawa lang po yan. Tandaan nyo yan. Okay, so sabihin natin 15 questions, pwedeng 7 sa Consti 1, 8 sa Consti 2, o pwedeng 6-9. Ganun ang breakdown. Pwedeng 9-6, pwedeng 8-7. Basta, dyan po dapat tayo bihasang-bihasa. So, ikumpara po natin ang pag-aaral ng Consti 1 and Consti 2. Tandaan niyo po ang Consti 1, mahaba po yan. Maraming articles, maraming provisions under the Constitution. Meanwhile, ang Consti 2, Constitutional Law 2, maiksi lang po. Ilang pages lang ng Consti natin, di ba? Bill of Rights lang yan eh. Wala nang dinalalagpas doon. Di ba maiksi lang? Hindi po katulad ng Consti 1 na ang daming articles, Article 6, 7, 8, yung pa lang, ang dami nang lalabas dun eh. May Article 9 pa, Constitutional Commissions. Di ba? Marami pong pwedeng paglabasan ng tanong. Kaya po, tandaan nyo sa Consti 1, ang number one task nyo po is to master the provisions. Hayaan muna po natin ang mga kaso. Hayaan po muna natin. Why? Kasi hindi nyo po talaga mababasa everything under the sun na mga kaso sa Consti 1. Bakit? Ang hahaba po ng kaso dyan. Kung makikita nyo po, napakahaba ng kaso sa Consti 1 kumpara sa Consti 2. Bigyan ko kayo ng example. Yun lang pong declaration of martial law nung sa Mindanao, sa Davao, di ba? Nung nag-declaration ng martial law nung sa Mindanao, nung nagkaroon po ng problem sa rebelde, no? Sa terrorism. Napakadami pong kaso lumabas niyan. Napakadami at lahat po ng kaso mahahaba. Tackling the legality ng declaration ng martial law. Paano pag nag-extend, ilang days bang extension, and so on. Marami pong mahaba po yung mga kaso and marami. On the other hand po, pag napansin nyo sa Constitu, hindi po ganun kahaba yung mga cases. Mahahaba pa rin, pero hindi po kasing haba ng Consti 1. Okay? Citizenship, sabihin na lang natin, citizenship, pwede mo sabihin election law, pwede mo sabihin, ano yan, Article 4, citizenship de grace po, di ba? Pwede mong i-atake yan, pwede mong i-approach yan, election law, pwede mo rin siyang i-approach Consti 1 kasi Article 4, citizenship, napakahaba ng kaso, 'di ba? So, yun lang po ang point ko sana, no. Sa Consti 1, ulitin natin, huwag niyong ine-neglect yung provisions under the Constitution. On the other hand, sa Consti 2 po, dapat kaso tayo magaling diyan. We need to know how to analyze, no? Absorb, spiritualize, basically, pang religion. We need to know how to spiritualize, internalize the cases, especially sa search and seizure. Para malaman nyo kung ano pagkakaiba ng stop and frisk at saka ng search incidental to a lawful arrest, search of a moving vehicle, checkpoint search, para po mapag-relate natin lahat yan, kailangan i-analyze nyo pag compare natin yung mga kaso na pinopromulgate. Okay? I-analyze ba dito sa isa, invalid. Dito sa isa, valid yung search. Ganun po. No? So, dapat magaling tayo magbasa ng kaso sa Consti 2, sa Consti 1,
kailangan actually hindi siya ganun sa analysis, hindi po kasi extensive ang analysis sa Constitu. Kaya lang dapat magaling talaga kayong magkabisa, magmaster ng provisions. Kasi po sa Consti 1, one word lang nagkakatalo. Example, di naman one word, OA naman ako. Phrases, no? Example, what are the grounds for the declaration of martial law? And compare that sa calling out powers of the president. Magkaiba. Dalawa lang sa martial law, tatlo sa calling out power. 'Di ba? Something like that. We will tackle later on 'yan sa Article 7, no? Ganyan, no? Ganyan po 'yung mga tanong. Paano ang succession ng presidente, vice president? Paano? Halimbawa, nung panahon po ni Gloria, no? 'Di ba? Si Gloria, trivia muna, 'di ba? Si Gloria, kaya po siya naging presidente nung unang nung unang upo niya dahil po sa pag-alis ni Erap sa pwesto. Okay, so hindi po siya naging presidente po si Gloria due to succession. O, de siyempre, umalis si presidente, ang presidente na ngayon si VP, si Gloria Arroyo. Paano po ngayon, naging si Chupisto Ginggona. O yan, naalala, kung kilala nyo, no? Yung mga batang 90s, batang 80s, and so on natin dito, si Ginggona po yung vice president. O, paano naging si Ginggona vice president? Nagkaroon ba ng eleksyon? Nagkaroon ba ng special election? Ano ba si Ginggona at that time? Was he a senator? Was he a congressman? Bakit siya naging senador? Tapos later on po, nung nagkaroon ng election, Gloria versus FPJ, ang naging running mate na ni Gloria si Kabayan Noli de Castro na. Something like that, no? Ang point ko lang po dito, ang point ko lang dito, yung pong sagot dyan sa lahat ng mga tinanong ko sa inyo, nasa caudal po lahat. Hindi natin kailangan masyadong magbasa ng kaso to know that. Pero pwede pong matanong kasi nangyari in real life eh. Tandaan nyo po sa Consti 1 and Consti 2, hindi kayo tatanungin ng something na parang out of this world. Why? Kasi ang dami po mga examples na makikita lang natin everyday sa balita. So bakit na po mag-iisip ng out of this world na examples yung bar chair natin, yung examiners natin, kung yung mismo mga balita everyday, makakakuha na sila ng questions. So ayan pa pala isa kong tip, try to read the news. Try to be updated, no? Wag lang puro lab team ang tinitingnan natin sa social media, no? Wag lang puro mga vlogger, no? Tignan din natin yung mga political issues. No, West Philippine Sea, alam niyo na yan, gasgas na yung pag constitutionality nung strike, something like that, no? Di pala constitutionality, labor law pala yun. Mali ako. Anyway, you get the point, no? Read the news, no? Top of my head, ang nasa isip ko kasi West Philippine Sea. Pero may iba pang mga news na relevant, na timely po dito sa tatanong sa atin sa Consti 1, no? Saka po isa sa basic experience ko, no? Sabihin natin, 15 questions nga Consti 1, Consti 2, no? Hindi po lahat manggagaling sa kaso na pinromulgate ni Bar Chair. Sabihin natin mga lima lang yan. Yung 10 dyan, kukunin sa own examples to na formulate, na gawa ng examiners. Tapos yung lima, galing sa chair's cases. No? Especially po talaga sa political law. Especially sa political law kasi marami talagang pwedeng pagkunan ng tanong eh. Tapos sa PIL, malamang walang kasong dyan. Ito naman, no? Brief na lang sa inyo, tip na lang, no? Short tip. Ang sa PIL po, no? Public International Law, wala namang kasong pagkukunan yan. Normally yan, gagawa po ng mga abstract examples tapos ipapadefine sa inyo, no? What is a refugee? Ganyan ang mga tanong. 'Di ba? What are the immunities of an ambassador? Something like that. As compared to a consular official. O mga ganun. Pwedeng mga ganun ang tanungan sa atin. Basic lang po, basically tip of the iceberg lang. Why? Kasi ang PIL po, it's not a matter that you will master sa law school. It's a matter that you will master sa Masters of Law na. Kaya po yan normal na course kapag magmamasteral na, at pag lawyer ka na, no, pag nakapasa na tayo sa bar, ang kung gusto natin mag-aral pa ulit, yan na ang normal na further studies. Not now. No, so kung matatanong po tayo sa PIL, wag niyo masyadong dibdibin, no. Basta kailangan get nyo lang yung mga binabasa niyong provision sa yung mga yung mga sa diplomats, refugees, war crimes, crimes against humanity. Basta get nyo po yan, no? Sa UN Charter, basta get nyo lang po yung basics. Papasa kayo dyan. Well, hindi pala papasa. May tatama nyo yung question. May tatama niya answer nyo sa question with regard to PIL. Ang matitindi po talagang tanungan sa political law, actually, constitute. Matitinding tanungan yan kasi doon talaga magkakaroon ng analysis eh.
Kapag po sa Consti 1, makitatama nyo lahat ng sagot nyo dyan. Napakasimple lang. If you know, or if you memorized, and if you mastered the provisions. No? Example, what does, ano yun, tawag dito, yung sa impeachment, no? Yung 1 year, no? Kailan ba nagkakaroon ng 1 year bar rule sa impeachment, no? Ani kaso na yan, yung kay Hilario Davide. Chief Justice, sorry na, Hilario Davide. Kay Chief Justice Hilario Davide, no? Nagkaroon ng ganyan, no? Anyway, we will tackle all of this later on. I forgot, pangalan ng kaso ata, Francisco versus House of Representatives. Tama ako doon, no? Ando yung kaso na yan. That's a landmark case. Anyway, no? Without further ado, let's start, no? Kasi nabigyan ko na kayo ng tips, no? The other tips, other suggestion ko sa inyo pag inaral niyo political law, we will do this later on, no? As we go along. So, ganito po gagawin natin sa Consti 1. Uunahin ko muna national territory. Sa national territory, instead of giving you yung mga abstract principles lang, bibigyan ko lang kayo ng material, ibahin ko po. Ang maganda po dito, gawin natin parang weather report, no? Mag-share screen ako ng mapa with the baselines, and then I will discuss to you para mag-get nyo po yung mga baseline na yan, no? Instead of giving you the materials, kasi hindi nyo po talaga siya mapipicture unless nakikita nyo yung mapa ng Pilipinas. So ito po, hindi ito makakasali sa reviewer. Tingnan nyo na lang po itong video na to if you want to know, if you want to learn yung teritoryo ng Pilipinas, magisimula po tayo sa mga reviewers talaga, dun sa mga republicanism versus democratic government, mga ganyan po tayo magi-start. Okay? Sa Declaration of State Policies and so on. Okay? Declaration of State Principles, something. Okay. Sana po get natin, no? So, isi-share screen ko po yung mapa ng Pilipinas with the baselines. Wait lang po, no? Let me get the picture, no? Sa mga nanonood po, mga avid viewer ko po ng sa TikTok ko, sa Facebook, medyo nakita nyo na yung brief discussion ko about this kasi ginawa ko po ng content to, no? Pero ito po, siyempre dahil pang law student, pang bar taker sa talaga, hindi na po siya basic, mas extensive na po yung magiging discussion natin. So I will tackle also the criminal law aspect, the political law aspect, kasi pwede po siyang matanong either way. Pwede niyong gamitin itong sasabihin ko sa inyo sa criminal law kasi matatanong yan, normally tinatanong every year in generality sa territoriality. Pwede rin siya lumabas sa political law. Magkakatalo lang po sa subject, no? Kasi it's disrespectful, tandaan nyo, na mag-i-invoke kayo ng UNCLOS 3 tapos ang subject na sinasagutan nyo criminal law. Mamamali po kayo dyan. The same way, na pag criminal law, yung subject, the same way na pag political law, tapos mag-i-invoke ka ng Article 2 of the Revised Penal Code, disrespectful din yun. Okay? Doon sa examiner. Kasi binigyan tayo ng syllabus, so we need to stick to the syllabus. No? Ba tayo nag-i-invoke ng Article 2 Revised Penal Code? Hindi naman consti yun. That's a criminal law topic. So anyway, tatakal ko sa inyo both aspects, no? Kasi para mas malinaw sa ating lahat. Declaration of Principles and State Policies pala. Okay. Anyway, let me do this. Ito po yung first video natin, no? After this video, doon na tayo sa classic na word ko, yung classic presentation ko na dinidiscuss ko sa inyo yung mga principles, no? So, magsisimula tayo sa mga basic, yung mga democratic versus republican type of government. Okay? Sige. So, wait lang. Share screen. Ay, ba't whiteboard? Mali, mali. Share. Mali to. Tignan natin kung share screen ko to. Ano ba yan? Paki-skip na lang po. Wait lang. Hanggang sa lumabas na yung ano. Why lumabas?
Ayan po, ito na ulit mapa ng Pilipinas, no? Sana nakikita po natin, i-discuss po natin isa-isa yan, no? So ulitin ko, ito pong itong mapa na to, pwedeng maging relevant sa criminal law, pwede sa political law. So kung expect nyo, kung di kayo matatanong sa political law about this territory, about these baselines, malamang lalabas siya sa criminal law. Ganun po lagi, no? More often than that. More often than not, no? Kasi nung 2019 bar na tanong to, nung bar ko ata hindi siya natanong eh. Tapos the year after me, 2022 bar natanong ulit. Natanong ulit tong baseline na to. I think 2023 natanong ulit eh. Criminal law, no? So, ulitin ko, kung di man po magagamit to sa political law, criminal law. Okay, so tandaan po natin, archipelagic waters, pwede ring sabihin internal waters. Okay? Either way, it's the same. They are the same. It's the same. They are the same. Archipelagic waters, pag binanggit sa bar, question, are internal waters of the Philippines, the same. Okay? So ito pala, no, bago tayo mag-proceed, yung pong Article 1 of the Constitution, ang suggestion ko sa inyo, hindi niyo po kailangan yan i-memorize in full for the bar exam. Tandaan niyo yan. Hindi po. Ang kailangan yung sagot for the bar exam, o ang kailangan nyo malaman for the bar exam, ang memorize nyo dapat, ang master nyo, itong baselines na to. Okay? Ang kailangan nyo lang po i-memorize o i-master sa Article 1, yung nasa last phrase. Last clause, basically. Hindi un clause ha, yung last clause nung provision. What is the meaning of internal waters? What is the meaning of archipelagic waters? Nandyan lang po sa Article 1 yung sagot dyan. Okay, so ano po yung sagot, no? Tandaan nyo to. Pag tinanong kayo, explain the concept of archipelagic waters. Ito po yan, napakasimple. The waters around, between, and connecting the islands of the archipelago, of the Philippine archipelago, of the islands of the Philippines, regardless of their breadth and dimensions, form part of the internal waters of the Philippines. What do we mean by that? Kaya po tayo, kailangan may mapa instead na material. Mas maganda yung mapa na ganito. Okay? Ito po yung internal waters. Why? Tingnan na, gamitin natin, no? Kaya ito, sabi ko sa inyo, mas extensive to. Kung napanood nyo na yung TikTok video ko before about this one, Facebook video ko about this one, mas kaklaruhin po natin ngayon. Kasi ito, sit down, ano po ito yung video, hindi kailangan mabilis, no? Ano sabi doon? Around, between, connecting. Basically, wag na tayo sa around. Dito tayo sa between and connecting. Tingnan nyo. Tubig na yan. Between. Di ba? Between. Ayan. Ito ata, ano to? Region 4B. If my memory serves me right, kung tama ako sa geography ko. Palawan to eh, di ba? Ayan. Between. Okay? Between. Okay. Sa Cebu area na tayo. Between. Ayan. Between. Okay? Sa Davao area. Ayan. Between. Okay? And these waters connect the Philippine archipelago. Why? Bakit po sinasabing connected? Napakasimple lang. Kasi the treatment natin dito sa mga waters na to ay parang lupa. Kaya po siya parang connecting. Okay? That's the reason why. Kaya nakalagay dyan, connecting. Kasi kinoconnect ng tubig yung dalawang lupa. Why? Kasi para din siyang lupa. Pag inintindi nyo ng ganun, mag-iiba po ang understanding nyo sa baselines natin. Treat this light blue color. Yan, yung waters na yan. Treat them as land. Okay? Kasi they connect eh. Basically, para silang bridge. Para silang tulay. Lupa. Okay? Dahil po lupa sila, kaya po nakalagay sa Article 1, regardless of their breadth and dimension. Di ba? Kahit gaano kalalim yan. Okay? Pilipinas po 'yan, internal waters 'yan. 'Di ba ang sabi nga na ano daw, napakalalim daw ng tubig, 'di ba? Parang may nakita ko before yung Mount Everest. 'Di ba na pinakamataas na bundok sa buong mundo. Walang-wala yan sa lalim ng tubig ng mundo. Okay? Regardless of their breadth and dimension, tandaan nyo, hindi nyo kailangan ng mga continental shelf na yan, yung mga
tinitingnan yung ilalim na ganun. No. Basta na internal waters ka, kahit gaano kalalim yan, lupa ng Pilipinas yan. Internal waters of the Philippines, no? Wag niyo sasabihin soil of, land of the Philippines sa bar, ha? I'm just trying to explain it to you that this shall be considered, this shall be treated like its land. But of course, it's not a land. It's a body of they are bodies of waters, no? Pwedeng bay, pwedeng ilog, pwedeng sapa, pwedeng waterfall, pwedeng sea, di ba? I'm just saying para po siyang land. Ba't ko sinabing parang land? Kasi whatever rights, powers, authorities we have, no? Dito sa land, same po ang rights, powers, authorities natin dito sa internal waters na to. Okay? Huwag po tayong malilito. So, paano po natin sasagutin? Sabihin natin, tinanong tayo sa political law. Pinatay sa Port of Manila isang foreigner. Ang pumatay foreigner din. How would we answer that? Ang sagot mo ito. The waters around between, under the Constitution, the waters around between connecting the Philippines, the islands of the archipelago shall, regardless of their breadth and dimensions, shall form part of the internal waters of the Philippines. Further, under the UNCLOS 3. Ganun, no? The coastal state, ang tawag dyan, di ba? The coastal state tayo. The coastal state, no? The internal waters shall be considered as a territory. Yun. Of the coastal state. Okay, so yan. So thus, di ba? It has the authority to enforce all of its laws within the internal waters. You answer it like that. Okay? Tandaan niyo yung pala ang kailangan nating maala ano sa bar, no? Kailangan aside from defining, explaining what internal waters, what the term internal waters is, aside from doing that, you need to explain what rights, what powers ang meron tayo sa internal waters. Sabihin nyo lang, territory of the Philippines. Pag sinabi mo territory, lahat ng rights pwede mo i-enforce dyan. It's that simple. Pag in-approach na naman po ito sa criminal law, doon ka na sa ano, papasok na po tayo sa Article 2. Sasabihin nyo muna, ang una yung dialogue dyan, di ba? Except as otherwise provided in treaties and laws and preferential applications, no? The provisions of this act, di ba, shall be enforced not only within the Philippine archipelago, nakalimutan ko, blah blah blah. Okay? Tapos, but also outside of its jurisdiction against those who, yan ipapasok nyo. Territoriality principle. Okay? Uulitin ko ang pinag-uusapan lang po natin dito yung teritoryo. Pag tinanong kayo about the person, ibang usapan yun. Doon ka papasok sa generality principle naman. Pag tao. Di ba? Pero pag lupa lang pinag-uusapan natin, pag tubig lang pinag-uusapan natin, territoriality principle. Uulitin ko, iba po dapat ang approach kapag sa political law tinanong at sa criminal law. Criminal law, Article 2, wag ka na mag-isip pa. Okay? Pag sa political law, gagamit ka ng combo. Article 1 of the Consti at saka UNCLOS 3. Okay? Pag UNCLOS 3 in-invoke mo, wag mo sabihin Philippines, di ba? Wala nakasulat na Philippines sa UNCLOS 3. You say coastal state. Okay? Presume na when you say coastal state, Philippines yun. Kasi coastal state po tayo, no? Kasi isla tayo no? Ano tayo well, coastal state tayo. Okay? So, you get the point, no? Ulitin natin, internal water siya. So, pag binanggit, ito yung mga keywords, Port of Manila, no? Shores of Boracay. Yan. Shores of Palawan. Pag mga ganyan ang salita, pag sinabing Pampang, shore, okay? Automatic internal waters. Okay, ganun kasimple. Pag wala kang nabasang mga 12 nautical miles, mga ganyan, o wala kang nabasang salitang territorial sea, contiguous zone, EEZ, hindi nang pumatatakil likely yung continental shelf. Kung matatakil po itong juridical continental shelf at saka to extended continental shelf, ipapadefine lang sa inyo kasi masyado na siyang technical. Ang magiging scope po ng tanong normally dito, EEZ, mula archipelagic waters hanggang EEZ lang. Okay? Masyado na po complicated ito continental shelf. Kung itatanong po sa inyo yan, explain
or compare or differentiate the EEZ and the continental shelf. Ganun lang ang dialogue. Pag po ganyan, basahin nyo na lang, no? Kasi basic lang yan, no? Anyway, so pag po tinanong kayo sa political law, no? Tingnan nyo, be careful nasaang lugar yung incident. Pag sinabing territorial sea, di madali, di ba? Sinabi na, di naman na kailangan sabihin nyo 12 nautical miles. Okay? Pero pag sinabi ganito, Port of Manila, Pasig River, ayan, medyo be warned. Shores, okay? Shores of Boracay, shores of, ano pa ba, El Nido. Ayan, yung mga sikat ngayon. Shores of Siargao. Alam nyo na. Alam nyo na how you answer it, ha? Under the Consti, you define what is archipelagic waters, what is internal waters. The term pala, what is the term internal waters, what is the term archipelagic waters, and then you say what rights what rights meron ng Philippines doon sa waters na yun. You get the point. Okay, now let's move to territorial sea. Ito po yung yellow. I hope you can see it. The bright yellow. 12 nautical miles, yan na po yan. From the baseline. Okay, so pakatanungin tayo. Explain the concept of ah, tinatawag na straight baseline method. O ayan, pag talaga pinahirapan tayo, no? Ano po ba ang straight baseline method? Okay. And ano po ba ang ginamit na method sa Pilipinas? Straight baseline. Okay, why? Kasi tayo po ay isang archipelago. Hayaan na natin, basta archipelago tayo, basta nag-qualify tayo as an archipelago. O, Italy is not an archipelago. Sa ano po kasi yun sa dami ng isla ng isang bansa. Tayo, daming isla, di ba? Okay. So what is the straight baseline method? Ito ang kailangan natin tandaan. It is the method of drawing straight lines connecting, may dalawa akong gusto makita sa inyo. The outermost points of the outermost island. So dalawang outermost. So tatlong adjectives ang gusto kong makita pag nasagot kayo. Straight, malamang straight baseline. Lalagyan nyo dapat doon. Straight din. Okay. Outermost point, outermost island. So, straight, outermost, outermost. Okay? Without departing, no, from the general direction of the coast. Ano po ibig sabihin ng without departing to any appreciable extent from the general direction of the coast? Like ito po. Kita nyo to Anyway, para pala mas simple na, wag muna natin i-factor in yung general direction of the coast. I-illustrate ko lang sa inyo fully yung straight baseline method para get nyo. Sabi po dyan, di ba, straight lines connecting the outermost islands, the outermost points of the outermost islands. Ano po ba ang outermost islands ng Pilipinas? NCR ba? Of course not. Di ba? So, hindi siya. Meron po mga probinsya sa Pilipinas na outermost island ng Pilipinas. Example is, ayan, Palawan. Okay, dito sa Sulu. Ayan. Sila po yung mga outermost islands. So sabihin natin, we connect the outermost point of Palawan. O, di ba mas madaling tandaan? Instead of outermost islands, what is that? Di ba? Lagyan natin na example. We connect the outermost point of Palawan. Okay, ano ba yan? Manpulo ba yan? Joke lang. Okay. We connect the outermost point of Palawan. Okay? To the next island. To the next outermost point of the other outermost island. Sabihin natin, Sulu. Connect, ganyan. Hindi ko po alam kung ano tong isla na to, ano tong random dot na to. Sabihin natin Sulu na lang, no? Nakalimutan natin pag pinag-drawing tayo. Sabihin natin from here to here. Connect mo. Basically, straight. 'Di ba? Wala dapat nung wag mong ihuhulma yung pinaka baseline. Kasi hinuhulma mo talaga, sabihin natin bilog, 'di ba? Sabihin natin bilog na ganyan yung bansa. Iuhulma mo lang ng bilog na ganun. Mali po 'yun. Yun po, ginagamit siya sa mga hindi archipelago na bansa. By the way, bago tayo, bago tayo lumayo pa, alam niyo po ba bakit straight baseline ang ginamit sa Philippines? Ang pagkakaalam ko po kasi ang theory dito is dating may lupa dyan. O, ayan. Para marami tayong info dito, no? Kasi mahilig tayo sa National Geographic Channel. Kaya po ganito ang way ng pagdodrawing sa baselines ng isang Philippines, na isang archipelago. Kasi ang theory po dyan,
may lupa talaga diyan dati. Kaya lang dala ng alam niyo na, dala ng haba ng panahon, ng edad ng Earth, lumubog. Kaya po ngayon dati isang buo tayong plot of land na wala. Get? Dati isang buo tayong plot of land na talagang isang triangle na gano'n, sabihin natin, no? Dala ng panahon, lumubog yung ibang parte ng land. Kaya nga, i-treat natin dapat to as land of the Philippines. Para siyang land ng Philippines. Kasi dati may land dyan in the first place. That's the theory. Okay? I hope you get the point. Okay? So kaya po pa nag-drawing tayo, we treat this water as parang land. Kaya we straight baseline it. Diba? We draw straight lines. Instead of ihuhulma mo. Ano po ba yung tawag doon sa hinuhulma? Okay. Normal baseline method ang tawag doon. No? So what does normal baseline method mean? No? Pakilista na lang mga kapatid. No? Normal baseline method means, no? It is the method of drawing lines where the sea retreats at low water. So pag low tide, asan ba yung hangganan ng lupa mo pag low tide? O doon bibilugan ka. Wala kang benefit na ganyan. Wala kang benefit na may extra tubig ka. Kasi ano theory ulit? Hindi naman lumubog yung lupa mo eh. Bilog pa din. Kung bilog yan, bilog pa din. Okay? Walang lumubog. Kaya pag lupa talaga lahat. So basically, sabihin natin itong Pilipinas na to, ihuhulma mo lang yang ulo ng Pilipinas na ganun. Ihuhulma mo lang. Pero archipelago nga tayo, kaya straight baseline tayo. So ulitin natin, no? To make things clearer, differentiate the straight baseline method and the normal baseline method. The straight baseline method is the method of drawing straight lines connecting the outermost point, basically Palawan, di ba? Outermost point of the outermost island. So, outermost point ng Palawan, tandaan nyo na lang yun, no? Without departing in any appreciable extent to the, wala ako, to the general direction of the coast. Ano po ibig sabihin nung without departing to any appreciable extent? Ganito po yan. Basically, gagawin ko kayo ng example, no? Di ba po, yung Kalayaan Group of Islands, no? KIG, at saka yung Scarborough Shoal, yan, naalala ko. Yung pong KIG at saka yung Scarborough Shoal, teritoryo po sila ng Pilipinas. I think somewhere here. Okay? Kaya lang, hindi po natin pwedeng stretch yung baseline doon kasi we are now departing to an appreciable extent sa general direction ng ating bansa. Sabihin natin, andito ang KIG, Kalayaan Group of Islands at saka yung Scarborough Shoal. Hmm. Pag idinrawing mo pa dito, masyado na tayo i-extend. Get mo ba? Hindi na sa Get nyo po ba? Get mo ba? Ayan, sabi natin dito outermost. Bigla kang i-extend dito. Di ba? Hindi na siya pwedeng i-drawing. Hindi pwedeng ganun po kasi masyado nang malaki yung magiging sakop natin. Sana po nagiget nyo. So ngayon, ipapasok ko na lahat mga kapatid para wala akong makalimutan. Since hindi po siya kasali sa baseline kasi nga hindi natin isinama sa drawing. Tama ba? Since hindi po natin siya sinama sa drawing, can we say that we already tawag doon yung binigay, tawag doon. We already gave up our rights, our authorities, our powers over the Kalayaan Group of Islands at saka yung Scarborough Shoal. The answer is no. Kasi ang tawag po sa kanila is regime of islands. These are islands that are not part that were not included in the baselines, but the Philippines maintains jurisdiction. Okay? These are islands that are not included in the baselines, but the Philippines still assumes jurisdiction over. Asan po yan? Saan nyo makikita yan? Sandali lang, hanapin ko. Ito po ay nasa RA 9522. Okay? Ano pong section? RA 9522, Section 2. Regime of Islands, no? Kalayaan, Island Group, at saka yung Scarborough Shoal, no? These are islands, tandaan nyo, that were not included
in the baselines as drawn, no, for the Philippines, but the Philippines still exercises sovereignty. Yun ang nakalimutan kong word. Kailangan makita sa inyo yan. Sovereignty and jurisdiction. Oh, ipapasok ko na lahat kasi baka makalimutan ka na. Anyway, balik tayo ulit, no? So, tapos na tayo sa straight baseline method at saka sa normal baseline. So, baka pa-explain sa inyo, no, what's the difference between the two. Yan po. Pag sinabing normal baseline, it is the method of drawing lines, no, from where the sea retreats at low tide or low water line. Okay? You draw the line where the sea retreats at low water line or low tide. Okay? Kung saan ang hanggan ng pag low tide, yun ang lupa mo. Tubig doon, hindi na iyo. Ulitin ko, bakit ganyan ang theory? Kasi pag archipelago, ang theory is lumubog yung parte ng lupa natin. Meanwhile, kapag hindi naman archipelago, walang lumubog, extensive na lumubog. So dapat wala kang claim sa tubig kasi that is really tubig. That is not lupa. Before. Di ba? Nabigyan ko pa kayo ng dagdag kaalaman aside from law. Di ba? Anyway, ayos tayo. Sige. Okay, let's go back to territorial sea. So ano po ba ang rights ng Pilipinas sa territorial sea nito? 12 nautical miles, no? Same. Same po ang rights natin. May konting modifications lang. Same ang rights ng Philippines sa territorial sea at saka sa archipelagic waters. The only differences are dalawa. First is, may innocent passage. Okay, so what do we mean when we say innocent passage? Foreign merchant vessels, of course, government vessels din, obviously, foreign merchant vessel nga pwede. They can pass through the territorial sea without getting permits, no, from the Philippines. Kasi pag pumasok ka sa internal waters, kailangan talaga dadaan ka sa Bureau of Customs. 'Di ba? Pag ano diyan may Coast Guard pa. 'Di ba? Philippine Coast Guard. So talagang babantayan ka diyan. Hindi ka pwedeng pumasok diyan na wala kang permit, hindi kompleto documentation mo. As to the documentation, I don't know, no. Outside na 'yan ng kaalaman ko kasi hindi naman ako seaman. Anyway, pero sa innocent passage po hindi kailangan. Okay? Hindi kailangan. Yun lang po 'yan, no? Ayos tayo. Ngayon, tanong, no? Let's make it more complicated. Paano po pag nuclear warhead? Pwede ba dumaan, no? Nasa UNCLOS 3 po yan. The answer is yes. Tandaan nyo ha, pag nuclear warhead ang dumaan sa territorial sea, mga kapatid, pwede pa din. Paano kapag submarine ng government, ng siyempre, pag sinabi mo submarine, ano rin yan? Panggera. Pwede rin ba dumaan? Pwede rin. Pero ito po ang mga, anong tawag dito? Conditions for that. Okay, so doon muna tayo sa submarine. Wait lang. Pag po sa submarine, okay, submarines can pass through the territorial sea. But submarines and other underwater vehicles are required to navigate on the surface and to show their flag. Basically, lalabas yung submarine. Hindi na siya, di ba? Basically, hindi siya sa ilalim dadaan pag innocent passage. Kailangan ilabas po niya yung kanyang structure, no? Kung ano man ang tawag doon. Plus, kailangan ipakita ang watawat. Okay? Paano naman po ang nuclear? Okay. Okay. Foreign nuclear-powered ships and ships carrying nuclear or other noxious or dangerous substances shall, when passing through the territorial sea, no, by innocent passage, they must carry documents and observe special precautionary measures established for such ships by international agreement. So, probably din na sa inyo itatanong yan, no? Kasi may kulatilya na such special precautionary measures established for such ships by international agreements. Masyado na siya complicated for ano na siya, for international law na, no? Anyway, tandaan nyo, pwede rin pumasok. Innocent passage, kahit na nuclear warhead yan. Okay? With conditions, no? They must carry documents. Pero pag foreign merchant vessel, hindi nga kailangan eh. Kaya nga innocent passage eh. 'Di ba? Kung kukuha ka rin ng dokumento,
naging pa siyang innocent. Di ba hindi na siya innocent passage? No, yun lang ang point diyan. Pwede ka talagang dumaan diyan basically libre. Pero ito lang ang problem. Sa second difference. The second difference is, paano pag nagkaroon ng crime committed within the territorial sea? So, pwede uling sagutin yan, political law and criminal law. Anyway, wag na natin isipin yung political law kasi matatanong naman yung crime na yan sa criminal law. O how will you answer that? Diyan po papasok yung English rule, French rule. Ito pala, sige. Pwede natin, sabihin natin, for some reason, matanong siya sa political law. No? Ganito ang style. Pag criminal law tinanong yan, pwede nyo i-invoke yung English rule, French rule. Pero kapag political law, mga kapatid, ang suggestion ko sa inyo, huwag nyong i-invoke yung English rule. Why? Kasi po yung French rule, nakasulat na po talaga siya sa UNCLOS 3. So, kung political law lang po ang pinag-uusapan natin, no? Dapat doon tayo sa assigned reading. Ang assigned reading sa atin, UNCLOS 3. O, di ibig sabihin French rule, di ba? To, ano ba, no? To make things, paano ba? Para malinaw sa ating lahat, okay? Pakibasa po sa UNCLOS 3. Wait lang, nawala ako. Ayan. Yung. Okay. Ang sagot po is article, naman ako. It's missing. Ayan. Article yun, nakita ko na. Article 27 of the UNCLOS 3. Okay? Ito po ang nakasulat, criminal jurisdiction on board a foreign ship. Article 27. The criminal jurisdiction of the coastal state. Sige, i-screen share ko na nga muna tong isa. Para ano. Papakita ko rin sa inyo kanina sa mga nuclear warhead para ano tayo. Ayan. Criminal jurisdiction of the coastal state should not be exercised on board a foreign ship, oh, passing through the territorial sea to arrest any person or to conduct any investigation in connection with any crime committed on board the ship during its passage. Innocent passage to, no? Save only in the following cases. So parang French rule. Why? The general rule is not, we cannot exercise ang coastal state. Ibig sabihin, ang mag-exercise ng jurisdiction, yung flag state. Pag sinabi mong flag state, kung ano yung nationality nung ship. So kung ano siya, kung Dutch ship, no, nakarehistro sa Netherlands, ang general rule yun na mag-exercise ng jurisdiction sa kaso. Okay? Except in the following instances. If the consequences of the crime extend to the coastal state. Di ba? The French rule. If the crime is of a kind to disturb the peace of the country or the good order of the territorial sea. Ang suggestion ko sa inyo, ito kabisaduhin nyo. Okay? Why? Kasi if the consequences of the crime extended to the coastal state, it disturbed the peace of the coastal state. Di ba? It disturbed the good order of the coastal state. Di ba? Something like that. If such, anyway, you get the point. Okay? So, French rule po. By the way, ito yung saan ulit? Nuclear, ayan, no? Article 23. Okay? Ngayon naman, dun sa, nawala yung sa, ano, sa submarine. Submarine, Article 20. Ayan, Article 20. Ni, wait lang. Hindi, dapat submarine na lang nilagay ko. There we go. Article 20 tama. Article 20, ayun, no? In the territorial sea, submarines and other underwater vehicles are required to navigate on the surface and to show their flag. Okay, so ito pala, isa kong tinatakil. What do we mean when we say innocent passage? Ayan, makatanong sa inyo. Explain the concept of innocent passage. Passage is innocent so long as it is not prejudicial to the peace, good order, or security of the coastal state. Basically, that's what we mean when we say innocent. So, tandaan nyo, kahit na may nuclear warhead, pwede mo sabihin innocent pa rin. Di ba? Kung di naman siya prejudicial to the peace, good order, or security of the coastal state. General rule is hindi naman eh. Okay? Di porket may ship na dadaan doon, mayroon ng
disturbance of the peace or prejudicial to the peace and so on. Okay? So when is it considered prejudicial? Yun ang kailangan i-memorize to. Obviously, when will the passage become not innocent? Eh di, syempre, pag prejudicial na. Di ba, minsan pilosopo dapat tayo eh. It becomes not innocent. No? What, once it is already prejudicial to the peace, good order, and security of the coastal state, eh di, threat or use of force. Di ba? Anyway, any act aimed at collecting information, eh di ibig sabihin, ano to, spy. Di ba? Any exercise or practice with weapons, eh di ibig sabihin, threat or use of force na yan. You don't have to complicate it. The launching, landing, or taking on board of any craft, eh di ganun din in prep. Diba? You get the point, no? You get the point. Okay na tayo sa territorial sea, no? So yan po, no? Pag criminal nyo tinanong, ang suggestion, i-invoke nyo pareho, no? Kasi hindi natin alam kung yung bar examiner is leaning towards English rule or leaning towards French rule. We do not know. We do not know. So ang suggestion ko po sa inyo is you invoke pareho, no? Pero ang sabihin natin, no? Nag-commit ng crime sa territorial sea. Ang sagot nyo dapat dyan, no. No? The Philippines should not exercise jurisdiction over the crime committed, no? Under the English rule. Blah, 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 blah. Meanwhile, under the French rule. Blah, 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 blah. Here, no? Um, Tapos ilagay nyo, further, the UNCLOS 3, no? Subscribes to the French rule. Something like that. Okay, so here, if we follow the English rule, the Philippines shall exercise jurisdiction because the general rule is we should exercise jurisdiction. If we follow the French rule, blah, blah, blah. No? Since the Philippines, ulitin nyo ulit, since the Philippines is a signatory of the UNCLOS 3, diba? And the UNCLOS 3 follows the French rule, then the Philippines should not exercise jurisdiction over the criminal incident. Something like that. Pero ang gusto ko lang para play safe tayo, maipakita natin sa examiner na we know both sides. And that we're just saying that we will follow the French rule. Yun lang ang gusto kong sabihin. That's how you should attack that. Okay? Pero dapat na ipakita mo na alam mo both sides. Napakadali naman eh. Ang general rule sa English rule, we assume unless the criminal incident or the crime, di ba? Only affected the internal peace, no? Or the crime was internal in nature to the vessel. No? Basically, nagkatalo lang naman po yan kung ano general rule. Pero it's the same. If you know French rule, if you memorize French rule using this Article 27, you also know what is the English rule. No? So the criminal jurisdiction of the coastal state should be exercised. Di ba? Unless the consequences of the crime do not extend to the coastal state. If the crime is of a kind that would not disturb the peace of the country or the good order of the territorial sea. Basically, pula-puti lang. No? You just have to uh, parang the polar opposite of the other rule, yung English rule, something like that, no? We do not have to make it so complicated. Let's go to the next zone. So, contiguous zone na po tayo. Sa contiguous zone, uulitin ko, no? Kung napanood nyo po yung TikTok video, uulitin ko. Pero kung first time nyo pong makapakinggan, this is the first time, no? Contiguous zone is not a territory of the Philippines. Ang territory lang po ng Pilipinas, hanggang territorial sila. Okay? So pag po nag-commit ng crime sa contiguous zone, we cannot exercise any jurisdiction. Okay? We cannot exercise any jurisdiction. What can we exercise? No? Tandaan niyo po itong apat. Fiscal, immigration, sanitary, and customs. Okay? Fiscal, immigration, sanitary, and customs. Ang normal po na tanong dito lagi, oil spill. Okay? The normal question here is, paano pag nagkaroon ng oil spill sa contiguous zone ng Pilipinas? Kasi syempre, ang oil rig, no? Oil rig. Hirapan ako sa letter R. Sa dagat po yan, marami. No? Kasi doon sila nakakita ng oil deposit sa mundo natin. No? Doon nila binubutasan. Mabubutasan doon, basically. Ngayon, nag-spill yung oil kasi nasira yung rig. What will happen? No? Civil case, pwede pong i-pursue ng Philippines against the oil company. Even if nasa contiguous zone. Kasi
we have the right to enforce our sanitary laws over the contiguous zone. Okay? Hope we get that. Okay. Tapos, lastly na no, sa EEZ, ito po yung, by the way, ito pong territorial sea yung blue makapal. Ay, yes, nalito ko. Yung yellow, sorry, mali. Yung yellow is the baseline. No? Yan po yung outermost point of the outermost islands na nalito ko. Yung blue po yung territorial sea. Yung yellow yung contiguous zone. And then ito pong batik-batik na to, yung red na batik-batik, ito po yung continental shelf. Basically, yun yung pailalim. Yan yung ilalim. Yung pong easy, yung ibabaw, yung puti. Okay? Okay tayo. Sige. So, ano po ba ang pagkakaiba ng EEZ at saka nung territorial sea? Lagi naman po territorial sea. Anyway, ang unang sasabihin dyan, yung baseline, no? 200 nautical miles from the baseline ang EEZ. Ang contiguous, 24 from the baseline, tapos 12 ang territorial sea from the baseline. So ano po sa EEZ? What do we have sovereignty? Ganyan mga tanungan. Does the Philippines have sovereignty over the EEZ? No. Tandaan nyo, we do not have sovereignty over the EEZ. We only have sovereign rights. Ano pa pagkakaiba? Pag sinabi mong sovereignty, teritoryo mo yan. Di ba? When you say sovereignty, that is your territory. No? Pag sinabi mong sovereign rights, no? Para po siyang use of rock. That is not your territory, but you can exploit and explore the fruits, the proceeds, basically. Parang use of rock na, no? The fruits, the proceeds, the products, the minerals, the resources in the EEZ. Okay? Yun lang. That's so simple, no? Okay? Territorial sea, that's your territory. So we exercise sovereignty over the territorial sea, subject to the right to innocent passage of foreign vessels. No? And yung sa French rule, English rule. EEZ, that's not our territory at all. We do not have any sovereignty over the EEZ. We only have sovereign rights. We can exploit that. Pwede tayong mag-oil rig. Pwede tayong gawin yun. No? Pwede tayong mangisda. You get the point, no? You get the point, okay? So, yan po, no? Yan lang po yung mga possible na pwedeng paglabasan ng tanong for the territory of the Philippines, no? So, pag natanong tayo diyan, ang expectation ko dito, yan, no? Ang dami ko nang ibigay sa inyo na tidbits, no? Tandaan nyo, you need to know how to differentiate the internal waters, ulitin ko, at saka yung territorial sea. Internal waters within the baseline. Territorial sea outside the baseline. Bakit po internal waters? Mas mataas ang rights ng Philippines, basically. Kahit sino dyan, hindi pwedeng pumasok nang walang permiso ng Philippines. Pag sa air, passport. Passport din ba pag sa di pa ako nagsasakay ng barko ever eh. Anyway, basta kailangan may permit. Yun lang ang point ko. No? Sa innocent passage, not necessary unless nuclear warhead ka. Okay? Pag submarine nga, wala, di ba? Paano pag submarine? Aangat ka lang sa surface, kailangan mapakita mo na wala ka sa ilalim. Plus, pakita mo yung flag mo. Yun lang. Anyway, you get the point, no? So, yan ang unang tanong. Pangalawang tanong, French rule, English rule, no? Kaya, ina-expect ko na either matanong kayo. Once lang naman kayo matatanong dito eh. Either criminal or political lang. Kung di man kayo matanong doon, papa-explain sa inyo what the difference between normal baseline method and straight baseline method. Ang dami ng helpful info. 'Di ba? Hindi pala helpful info. Ang dami ng possible angles na naibigay ko sa inyo na pwede kayo matanong. Sa contiguous zone, paano? No? Sa sanitary, no? EEZ 'yon. Sovereignty versus sovereign rights. What are our rights sa EEZ, no? Ano pa? Regime of islands, no? Pwedeng tanong sa inyo 'yon, no? Paano pa kayo pwedeng tanong ito? Sabihin natin may nagpatayan sa Kalayaan Island Group. Pwede mo i-file sa RTC yung kaso. The answer is yes. Okay? Tandaan nyo. Ito na lang para masimple. Sa regime of islands po, pareho ang rights ng Philippines sa internal waters. Okay? Tandaan nyo. Regime of islands, same rights, same powers, same authorities as internal waters of the Philippines. Kasi baka sabihin, gasgas na yung Port of Manila, gasgas na yung Port of whatever, Port of Davao, gasgas na yung mga ganun tanong. Tanungin kayo, nagpatayan sa Scarborough Shoal.
Can we exercise jurisdiction? The answer is yes. The answer is yes. Okay? Kasi, even if outside siya sa ating baseline, they are not parts of our baselines because, bakit? Because we would depart from the general configuration of the baseline to an appreciable extent. Di ba? However, we still exercise sovereignty and jurisdiction over the regime of islands. Okay. So sabihin ko sa inyo, ano ang tawag sa Scarborough Shoal? Baka malito kayo. Bajo de Masinloc. Pwede kayo, kung gusto kayong pahirapan, sasabihin sa inyo, Bajo de Masinloc o Bajo de Masinloc. Pag medyo paladalian sa inyo, Scarborough Shoal. Get nyo na yun. The other one is Kalayaan Island Group. Okay? Sige. Anyway, sige, one more info bago tayo matapos for this lecture, no? Ano po yung mga kasali sa Kalayaan Island Group? Siyempre, may mga islands yan. What are these islands, no? Sige, tackle natin yun. Wait lang, medyo... Okay. Buti naman, akala ko nakapos yung recording ko. Dali lang po. Okay, so ano po yung mga Kalayaan Island Group? Baka dito kayo tanongin, baka sabihin, magbanggit ng random island, hindi nyo alam kung ano yung na yun na pala yung Kalayaan Island Group. So, sabihin ko sa inyo yung mga pangalan ng islands, no? Siyempre, make sure na lang tayo. Ayan, ito pala, no, trivia, no? Kalayaan is officially a municipality of Palawan. Okay? Kalayaan, Palawan ang pangalan, okay? It is a fifth-class municipality in the South China Sea under the jurisdiction of the province of Palawan, Philippines. Okay? So, according to 2020 census, it has a population of 193 people, making it the least populated town in the Philippines. So, it's part of the Spratlys Island. So, ano po yung mga islands na to? Tandaan nyo to, ha? Anyway, ito lang tayo. Tito Island. Okay? Locally known as Pag-asa Island. Ayan. Next, West York Island. Okay? North Iskay. Anyway, Nanshan Island, Loaita Island, Flat Island, and Langkiamkay. Okay? Tapos may tatlong reefs, no? Irving Reef, Second Thomas Shoal, and Commodore Reef. Balik-balikan nyo na lang to. Anyway, I think it's not gonna be that complicated sa bar, no? Pero ang prediction ko na lang, kung pahihirapan talaga kayo, sobrang hirap, tatanin kayo Pag-asa Island na ilalagay. One man killed another man in the Pag-asa Island. Question, does the Philippines have jurisdiction over the crime committed? The answer is yes. Why? Because pag criminal na tinanong sa atin, ang approach nyo, pasok nyo yung Article 2 muna. Tapos further, case law dictates that uh, the Philippines exercises sovereignty and jurisdiction. Pasok nyo na rin yun pag medyo mahirap na. So, basta kailangan ng una dapat topic dyan, revised penal code. Okay? Tapos ipasok nyo na lang sa huli mga political law principles kasi pinahihirapan talaga tayo eh, no? Pasok nyo na lang. Uh, Case law dictates that the Philippines exercises jurisdiction and sovereignty over the regime of islands, being Kalayaan Island Group and Scarborough Shoal, no? Tapos, ilalagay nyo, lastly, the Pag-asa Island is part of the Kalayaan Island Group. Pag ganun yung legal basis nyo, automatic 5 over 5 na yung score nyo. Okay? So, that's how you will approach that. So, marami na tayong pwede pagkunan ng tanong, no? Balikan nyo na lang to. Ang dami ko nang naibigay sa inyo na pwedeng paglabasan. Ulitin ko po, huwag nyo masyadong i-pressure yung sarili nyo na dapat memorize yung Article 1. Ang pinaka-important po talaga dyan, yung last sentence, yung last clause. Yun. Kasi that's the definition of archipelagic waters, internal waters. Aside from that, I suggest you master yung baselines that we already tackled previously ngayon. No? So thank you for listening, watching. No? Next topic natin,
Doon na tayo sa mga basic democratic versus Republican government and so on. Okay? Thank you so much. Let's see you. See you next time. See you next video.